guys, welcome for today's vlog. So, nag-prepare na kami nito para magpunta kami ng hospital kasi ngayong araw yung operation ko. Yung gagawing operation sa akin is may tatanggalin na sa ovary ko na polyps and as per my OB kasi makapal na rin yung lining na sa ovary ko. So, may problem ako talaga sa menstruation ko. Continuous bleeding ako for how many months. So, kailangan ko na talagang mag-undergo ng operation. Medyo kabado ako nito, but at the same time, syempre, excited din ako na maoperahan at matapos na rin yung problem ko regarding sa situation ko nga na continuous bleeding ako. And syempre, para magka-baby na rin kami ng asawa ko. Kaya, yun din yung naging isang reason ko kaya talagang pinush ko na maoperahan ako. Paalis na kami nito and magmumotor lang din kami papuntang hospital sa Quezon City. Nagsasalita ako dito pero hindi pala ako naririnig. So, kung makikita niyo sa video na nagsasalita ako pero yun nga, hindi pala naririnig. Okay lang naman. Sa kainitan talaga ng hapon to kasi umalis kami ito bago mag-12 dahil need namin na 1 PM nasa hospital na kami. So, ayan, talagang need ko mag-jacket kasi kahit mainit, kailangan naka-jacket kasi sa init nga ng araw. At nakarating na rin kami sa hospital sa Quezon City. Siguro mga 10 minutes din from sa bahay hanggang papunta dito. Yung biyahe
Ate, ice cream, saan pwede mag-park ng ano? Oo. Ano? Kasi ano eh, hanggang bukas ka. Hanggang bukas? Oo. Kasi meron. Papas, kasi ata to. Sa dulo pwede. Dito Wala lang. akong medical certificate. Tapos, saan niya? Ah, dito? Ah, sige. Dito daw sa taas. Dito ka na umakit. Nakapasok na kami nito ng asawa ko sa hospital. And magtatanong na ako nito dahil need ko ma-admit ng isang araw para sa operation ko. Dahil may request po. Kay Dr. Nag-aantay pa lang. Ah, okay. Thank you po. May request po ako for admin. Wait lang po. Ay, sige lang po. Pero, yun know, may, ano naman po si Dr. Renata, tawagan ko daw siya if ever na nandito na. Kasi pinapupunta niya po ako 1 p.m. Ano po? Iwan ko na lang po yun. Sige po, hindi po kayo upo. Ah, dito na lang po. Dito na lang po. Ah, dito po. Ay, thank you po. So, nag-antay na rin ako dito dahil marami akong need na fill upan para dun sa admission ko ng isang araw and mga kailangang isubmit. And yung in-charge person din kasi dito is nasa labas, so inintay ko na rin siya since lunch break yung dating namin ng hospital. So this time, kinawaan ako ng BP and tinimbang na rin ako and nilagyan na rin pala ako dito ng medical wristband. Papunta na kami dito sa room na pag-i-stayan ko. Kasama yung isang nurse at yung asawa ko. So, sinakay na ako sa wheelchair though. Hindi pa naman ako na-operahan kasi gano'n naman yata talaga sa hospital. So, ayan, yung asawa ko yung nag-reach sa akin. First time ko to actually na ma-hospital. And makasakay sa wheelchair. So, talagang lahat dito is first time talaga. Ako ba, ma'am? Ito, siya dito. Naka-semi-private para kami na room. So, sa kabila nito may kasama kami.
Ito yung room na pag-i-stayan ko ng isang araw. And I think 8th floor kami. Hindi ko na rin kasi napansin kung anong floor kami nito. Dahil, ayan, nag-iisip ako kung ano mangyayari sa operation. Pero syempre, looking forward na maging okay din talaga yung operation ko. Ayan, yung napaka-caring ko na asawa. So, pinatali niya yung gown ko. And, ayan, so siya yung nag-asigado sa akin. Yung nasa hospital ako. Tapos ano dami, may ipit dyan sa may... Nakikita mo yung buhok ko. Hindi. Ayan po, naka-admit na po ako ngayon kasi kailangan kong maraspa. And, ano ngayon, 6:30 and 7 p.m. ako naka-schedule. So, 7 p.m. po ako mararaspa. And, ayun po, waiting na lang ako tungkol sa parang sa procedure. So, ayan. Naka-dextrose na ako. Ayan, naka-dextrose na ako. So, ayan yung asawa ko nung babantay. Hindi mo nakita? Ulit, na-restart mo. So, sa Ace Medical Center po ako. So, yun. Medyo mas first time ko pong na-hospital and na-admit. First time ko din dextrose. Sana hindi na maulit to. Naging okay na. And nagugutom na rin ako. 10 a.m. na yung last na 10 a.m. pa yung last na kain ko. So, ayan. Kanina, nalagyan ako ng dextrose. Sobrang sakit pala. As in, ang dugo yung pagkalagay sa akin kasi sabi, umikot yung parang butterfly. So, yun. Ang sakit ng dugo siya kanina. And medyo nilulo pa yung kamay ko. So, ayan. Fully may okay na yung lahat. So, this time, ipapasok na ako sa operating room. And hindi na rin nakasama yung husband ko since bawal nga. And after nito talagang ko na rin alam yung nangyari dahil pinatulog ako at pagising ko yun. Tapos na yung operation. Antok na antok pa rin ako that time. So ayan, medyo okay na ako dito. Nakakain na rin ako kasi as in yung mga paa ko sobrang manhid na hindi ko maigalaw. Pero yung time na yan, may pakiramdam din yung mga paa ko. Kaya, medyo okay na rin naman ako dito. So, kahit ano naman, pwede ko na rin kainin.
nangyari sa ospital is nalugaw, Daddy. Lugaw. Itong pagkain na to, pagkain to sa hospital. So, breakfast to. So, itlog lang yung nakain ko ito kasi di ba, food sa hospital is matamang talaga. So, hindi ko rin nakain yan. Tama. Nagulay na nga siya. Paad ko nga. Umiyak pa nga si Maricel. Anong dahilan? Wala na sinabi. Kasi si Ian. Si Ian Galo sabi. Si Ian Galo, ang chismosa sa nasa ibang bansa. May third party daw. Di ba pag nag-explore ng ano yun, yun sa totoo. Sino yung may third? Sinabi. Okay. Sabi. Sabi nito, ayoko nito. Itlog lang. Lagyan mo nito. Daddy. Daddy. Ayoko ba? Ayoko na. Ikaw na lang kumain. Mama. Sarap. Bigyan mo na ito. Ayoko na. Ayoko na. Pwede yung kahapon. Nakanain mo na. Hindi siya daw. Okay. Kasi gano'n naman talaga yung lasa.
So, ito, na-discharge na ako nito. Hindi ko na rin talaga nabili dahil marami kaming inasikaso pa din para sa paglabas ko. And yun nga, thankfully, naayos namin and nakalabas ako ng nabayaran namin lahat ng kailangan bayaran. So, ito, titinirit ako ng asawa ko kasi talagang nag-craving ako sa Jollibee. Pag nasa hospital ka pala, ganun pala yun. Talagang parang ang dami mong gustong kainin sa haba kasi ng fasting ko is talagang nagutom talaga ako. And ayun nga, dumalaw rin yung ate ko na tapos may dala rin siya mga prutas. So, ayun, nakakain din ako. At talagang marami akong kinain ng araw na yun kasi talagang nagutom ako sa haba ng yun nga ng fasting ko 10 a.m. hanggang kinabukasan ako kumain nun. So, ayun. Sobrang nagutom talaga ako. Nakauwi na kami galing hospital, pero ayan, yun nga, lumaan na kami ng Jollibee. So, naman sa video. Pero ito, nakauwi na kami. So, ito, meron pa rin akong puso from Dextrose. So, medyo, nakaramdam ako na medyo pangangalay sa balakang ko. Since yun nga, naraspa nga ako. So, kaya pala ako naraspa kasi kasi yung menstruation ko is hindi siya regular. Since ano pa naman ako teenager, irregular talaga. Pero yun nga, hindi ko alam kung bakit ganun yung menstruation ko. Until last year, nagpa-check up na ako, nagpa-transv ako. Pero yun nga, hindi pa rin malaman na kung ano yung dahilan kung bakit ganun ang sinasabi, baka makapal yung lining or kailangan ko, pero na-advise na rin ako na need ko magparaspa para malaman kung bakit continuous bleeding ako, kasi nagko-continuous bleeding ako ng 4 months,
3 months, ganun. Tapos may mga, tinig na rin akong mga medicine, pero yun nga, parang hindi naman siya, nag-stop lang siya. Tapos ganun pa rin yung yung nangyayari sa menstruation ko. Until nito, itong huling OB ko is, in-advise niya ako na magpa-transv sa sonologist ko mismo, magpa-transv. So, kasi may mga gumagawa ng transv, pero hindi talaga sila totally sonologist. Pero ito, in-advise ako ng doktor ko na sonologist nga. So, naghanap ako noon. So, nagbayad ako ng 1,000. Since kasi, meron akong card, yung Medicard, may health card ako, na dun na sa asawa ko. So, since nga dun sa pinapa-check upan ko is wala talagang sonologist. Hindi sonologist yung nagka-transv. So, naghanap ako until nakahanap ako, transv ako. Then, bumalik ako dun sa OB ko. Then, they found out na meron na akong polyp. Then, yun nga, na kapag hindi tinanggal yun, possible hindi kami magka-baby ng asawa ko. And then, yun nga, makapal din yung lining, kaya continuous bleeding din ako. So, ayun nga, kaya, ang nangyari is, ayun, naraspa ako. Naraspa ako. Nag-undergo ako ng ganitong procedure para matanggal yung polyps ko, which is, ang akala ko is 1 or 2 polyps lang. Pero, as per my doctor, madami nga yung nakuha polyps din sa ovary ko. So, ayun yung reason kung bakit need kong ako nag-undergo ng raspa. So, ayun, talagang kailangan ingatan din natin yung katawan natin, yung sarili natin, kasi mahirap magkasakit at mahal magkasakit talaga, sobra. Yung gamot pa lang, sobrang mahal na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi syempre meron akong card, may PhilHealth ako. So, ayun, siguro meron, akala din kasi namin makakover lahat, pero meron kasing may anesthesia, kasi yung nagturok sa akin anesthesia na doctor is hindi siya dun sa card cover. Yung card ko dun sa yung card, yung healthcare ko, hindi siya cover dun sa card ko. So, ayun yun yan. Tapos may other ginamit pa ako na hindi cover ng card. So, ayun. Pero, pasalamat ako sa Lord kasi naging successful yung operation. So, ayun.